Nagsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman ng isang pasahero sa NAIA na hindi umabot sa kanyang flight pa Taiwan. Ang dahilan, ang matagal na pagtatanong ng officer ng Bureau of Immigration. Saksi, si Maki Pulido. May ticket? Check. Pocket money? Check din. Pero paano kung ang kinakasabikan mong bakasyon abroad mapurnada dahil sa mga tanong sa immigration? Si Rie, bumiyahe pa Taiwan para makipagkita sa kanyang mga kaibigan nitong Enero. Nang malaman daw ng immigration officer na dati siyang nagtrabaho sa Dubai, marami raw tinanong sa kanya tungkol sa pag-OFW niya. Isinailalim din daw siya sa ikalawang interview o secondary inspection. Sobrang haba na po ng pila kasi marami na pong Pilipino na for second interview. So sabi ko, hala ma'am, 10 o'clock na, 10:30 po yung boarding ko. Ay, pasensya na, may pila tayo, pang number 7 ka. Matapos ang 1.5 oras sa second interview, pinayagan ding makalampas ng immigration si Rie. Pero hindi na rin niya nahabol ang kanyang flight. Bumili siya ng bagong ticket para matuloy ang bakasyon sa Taiwan. Magrereklamo daw sana siya sa Bureau of Immigration pero hindi niya raw makontak ang tanggapan. Pero naghain siya sa ombudsman ng reklamong grave abuse of authority laban sa dalawang immigration officer. Wala pang pahayag ang Bureau of Immigration sa kanyang kaso. Nag-viral din kamakailan ang kwento ng freelance writer na si Cham Tanteras na offload siya o hindi nakasakay sa kanyang flight pa Israel noong Disyembre dahil natagalan daw siya sa immigration interview. Bukod sa maraming tanong, hiningan pa raw siya ng yearbook. Sir, hindi naman ako magdadala ng mabigat na yearbook while traveling. Kahit saan pa. Sabi niya, if you didn't bring your yearbook, do you have your graduation photo with you? Pinayagan din siyang bumiyahe kalaunan pero hindi umabot sa original niyang flight. Nag-book siya ng panibago sa halagang 27,000 pesos, mas mahal sa nauna niyang ticket na 19,000 pesos. Ang immigration officer na humingi ng yearbook kay Tanteras, inimbisigahan na at na-reassign. Sabi ng Bureau of Immigration, hindi ito pangaharang, kundi proteksyon para sa mga paalis na pasahero, lalo raw ngayong nauuso ang trafficking ng mga cryptocurrency scammer. The landscape now of human trafficking is very different from what it was before. Nagre-recruit po ngayon ay yung mga professionals, magagandang trabaho dito sa Pilipinas, come from good families with good backgrounds, graduates of good schools. Ang basic document na hinahanap ay ang iyong passport, visa kung kailangan sa pupuntahang bansa, round-trip ticket at iba pang supporting documents. Kung may hindi tugma sa sagot at maging sa paano sumagot ang pasahero, i-refer sa second interview. Pero sabi ng immigration, hindi dapat maging dahilan ng immigration screening para maiwan ng eroplano. Base sa datos ng immigration, mahigit 50,000 na Pinoy ang nakaranas madelay ang biyahe noong 2022. Mahigit 26,000 sa kanila may kulang na dokumento at 392 ay posibleng kaso ng trafficking. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi.